Ano ba ang mas magandang turuan? Kids or adult learners? Actually, pareho lang yung merong positive tsaka negative eh. I mentioned sa previous video ko na ang una kong nakuhang estudyante ay isang beginner na adult learner. He was the country manager of Fujitsu. Iniisip ko siguro kung ang binigay sa akin ay kids, walang Weng Sensei ngayon. Kasi noong unang panahon, mababa talaga yung tolerance ko dyan sa mga iyakan na yan. Maiksi ang pasensya ko. Pero, luckily, nabigay ako dun sa madali. Okay, whether kids or adult learners ang tuturuan mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon. So ngayon, bibigyan kita ng positive at saka ng negative ng parehong learners. Simulan natin sa kids. Kapag kids ang tinuruan mo, unang-una sa lahat, you're the boss talaga. Kasi syempre, susunod lang yan sa'yo eh. Ihanda mo lang yung mga activities, makikinig lang yan sa'yo. Ano pa? Ito yung tumatagal. Bihira lang umabsent yan. Meron akong mga estudyante, nagsimula, 6 years old, ngayon papasok na ng college. Meron nga nakagraduate na eh. Na-mention ko rin yan na sa mga videos ko before na nagtuturo na ngayon, English tutor na sa Okinawa. So, yun ang kagandahan kapag ka nagsimula ka sa kids. Now, ang negative side niyan, ito nga. Kung mababa ang tolerance mo sa mga tantrums, medyo magdalawang isip ka na, or you have to develop that. Now, dun tayo sa adult learners. Kapag sila ang estudyante mo, medyo relaxed kasi marunong na yan eh. Hindi mo na kailangang amu-amuhin, di ba? Siyempre, that's number one. Pangalawa, sila mismo ang nagde-decide. Kapag sinabi nila na ito yung gusto kong lesson, ito yung gusto kong lesson. So ikaw, taga-tanggap ka na lang na, o anong gusto mong pag-usapan, ito yung pag-uusapan ninyo. Unless, syempre, kailangan niya ng grammar, pero madalas, free talking. Ano ang negative side? Madalas absent. May mga conference yan, may mga travel abroad, so canceled ang lessons. Yun yung nakikita ko namang negative dito. Now, anong maganda talaga? Ako sa ngayon, ang tinuturuan ko, ang pinakabata ay 6 years old. Ang pinakamatanda, I think she's in her late 50s. Yun yung tinuturuan ko. Maganda kasi rin teach na kaya mong turuan pareho. Kasi let's say for example, sa umaga, kung talagang ito na yung work mo ha, sa umaga turuan mo yung housewives. Sa hapon, usually from 3 p.m. hanggang 7 p.m., yan yung sa kids. Tapos sa gabi naman, ito yung mga workers. Sila yung mga free talking na. So, mas marami kang matuturuan, mas malaki yung kita. So, bago ka pumasok dito, engage mo na agad. Simulan mo siguro isang category muna. Tapos, i-goal mo talaga na lahat ito kaya mong hawakan. So, dun ka magsimula. That's all. Thank you.